ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika dito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo doon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay?" Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Anong uri ng mata mayroon tayo? Sa mga pagbasa natin, narinig natin may iba't ibang uri ng pagtingin ng tao. Sa unang pagbasa, narinig natin sa sulat ni Apostol San Pablo, may isang taong nagkasala. At sa paningin ni San Pablo, mali yung kanyang ginawa. Kaya halos itiwalag siya. Ngunit makita natin na itiniwalag ang taong ito hindi upang lalo siyang pahirapan, parusahan, kung hindi upang kanyang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Alam nyo, minsan, kailangan ganun ang gawin para magising ang tao sa kanyang pagkakamali. Kaya nga kahit tayo sa simbahan, meron tayong tinatawag na excommunication na sa tingin ng iba'y parang parusa, para bang tinitiwalag. Ngunit sa totoo, ito'y tingin ng paglunas dahil hanggat hindi ka inilalabas, hindi mo makikita ang iyong pagkakamali. Para bagang kailangan kang dalhin sa ospital. Hindi ho ba minsan ganun tayo? Ayaw natin minsan, lalo na nung pandemic, naalala ninyo, maraming tao ayaw magpadala sa ospital. Takot na takot.
Pero alam natin, mas kailangan at mas makabubuti iyon upang lalong magamot at magbigyang lunas. Ganon din sa ating buhay espiritual. Kailangan pilitin tayong ilayo upang sa pagkakalayong iyon, doon natin makita ganun pala ang naging epekto ng kasamaang ito upang lalo tayong magsisi at magbago. Kaya nga, sabi ni San Pablo, parang mapapahamak ang kanyang katawan, ngunit upang maligtas ang kanyang espiritu. Kaya makita nyo ron, ang pakay ay maligtas ang espiritu. Ganon din ang diwa sa Ebanghelyo ngayon. Ang Panginoon natin, si Jesus Nazareno, kung tumingin siya sa tao, alam niya, nababasa niya kung ano nasa puso natin. Alam niya kung ano intensyon natin. Ngayon, sa ating lahat na nagsisimba rito, alam niya kung sino ang tapat at taimtim. Alam niya kung sino ang gipit at nangangailangan. Alam niya kung sino yung hindi naman talaga tao sa puso ang pagdarasal. Alam niya kung sino ang talagang nagsisisi at sino yung ayaw pa rin magbagong buhay. Kilala niya kung sino ang napipilitan, sino yung nandito pero parang wala din dito. Dahil wala siguro ang isip natin dito, nakagawian na lang nating magsimba. Pero ang puso't isipan natin, wala pa rin halos dito. Pero alam din niya kung sino talaga ang nagsusumamo sa kanya. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, iba ang kanilang pagtingin. Wala silang ibang tinitignan kung hindi ang pagkakamali ng tao. Kaya nga't sabi sa Ebanghelyo, nagbabantay sila, nagmamatsyag sila kung anong susunod na pagkakamali ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot. Sa dinami-dami ng mabuting gawa ni Jesus, ang pagkakamali niya ang nakikita nila. Ito yung ipagdasal natin mga kapatid, na sa ating pagtingin, matulad tayo sa mata ni Jesus Nazareno na walang ibang tinitignan kundi ang habag, ang tama at dapat itama sa kapwa. Na walang ibang tinitignan kung hindi ano ang kailangang magbago upang tayo maligtas. Iwasan natin ang matang mapanghusga, ang matang mapanglait, ang matang bulag, walang habag, walang awa, upang sa gayoy, katulad ng nangyari sa lalaki, ang lunas at lakas, ang kaligtasang dulot ni Jesus Nazareno ay mapasa atin. Nawa, tuwing tinitignan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, tuwing nakikita natin ang kanyang mga mata, ang mga mata ding iyan ang maggabay sa ating buhay. Upang katulad ng dinasal natin sa Salmo Responsorio, poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking masundan.